Itong bagay na ito, nandito na po siya. Kaya kung ang ating Panginoon si Kristo hindi namatay, lalabas po ang sinungaling ay Diyos. Kaya po, lagi po sinasabi sa Biblia, sapagkat yan Diyos ay totoo, sapagkat ang Diyos ay totoo. Ito po yung binabanggit doon sa Aklat ng Hebreo, kung saan gumawa ang ipan, pinakailangan mamatay. So, kailangan mamatay ang gumawa na. So, ito po yung itinago. Itinago po ito. Pero po yung correction sa talatang hindi po nabanggit, pansinin po natin yung Aklat ng Mateo, Kapitulo 25:34. Tayo po yung naniniwala na ang iglesia ng ating Panginoon Kristo ay siyang kaharian ng Diyos. Right? Na tayo ang kaharian ng Diyos. Pansinin po ninyo. Mateo 25:34. Kung magkagaisa sabihin ng hari, ito pa may kinalaman po sa tinatawag na paghihiwalay ng ating Panginoon Kristo sa mga tao sakal, mga tao makasalanan at mga tao banal. Kung magkagaisa sabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat na itatag ang sanlibutan. So, kailan itinatag ang kaharian? Before or from the foundation of the world. So, ito po ay inilihim ng Diyos, pero ito ay hinihaya. Hinihaya po, partikular na po sa mga sulat ng apostol sa Sipan. Kaya nga po, mapapansin po natin sa Aklat ng Hebreo, ang sabi po sa Hebreo, sapagkat ang dugo ng mga hayop ay hindi makapatay dahil may hindi makapagpapatawad ng kasalanan. Totoo po yun. Sapagkat maski po dito sa lumang tipan, yung dugo ng hayop at ng mga hayop, ng mga baka, hindi nakapagpapatawad ng kasalanan. Sino po ang nagpapatawad? Yung dugo ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sa pagganap po nila ng kanilang kautusan ni Moses, sila ay nagtatawad ng Diyos sa kanilang kasalanan. So kapag nagkain po sila ng dugo at ng mga hayop, sa pananampalataya, hindi po yung tinatanaw ng Diyos, yung dugo ng hayop. Ang tinatanaw ng Diyos, yung dugo ng ating Panginoon Yesu Cristo. Yes po. Ibig sabihin pala, nung lihim ng Panginoon, ngayon, yung mga tao ng lumantipan ay nadala na ni Kristo nung siya yung pakahirap sa cross. Yes. Sinama na siya. Kaya po. Kaya nga yung po binabanggit ko sa Aklat ng Hebreo Kapitulo 9:15. Sa pagpapatawad ng kasalanan ng mga kasigari ng unang tipan. So, marami po ang hindi nakakakilala sa ating Panginoong si Kristo noong panahon ng lumang tipan. Sino po ang hindi nakakakilala? Yung mga taong hindi naglilingkod sa ating Panginoong si Kristo o sa ating Panginoong Diyos. Kilala siya ni Abraham, kilala siya ni Moses, kilala siya ni Jacob, kilala siya ni David. At itong mga taong ito ay nagsipagsalita tungkol sa ating Panginoong si Kristo. At ito ay hinayang ng mga apostol sa panahon natin ngayon. Sa panahon po natin ngayon, ang ating Panginoong si Kristo ay nananatiling hiwaga. Pag sinabi po natin hiwaga, hindi po nalalaman. No? Yan po ay hiwaga. Kanino ito nananatiling hiwaga? Kanino hiwaga ang ating Panginoong sa Kristo? Nananatiling hiwaga sa mga taong nasa labas ng iglesia ng ating Panginoon. Okay? So, hindi po nila alam. Nananatiling hiwaga at ang kanilang pag-iisip ay natatabunan ng mga aral at mga malilitina at ng mga gawa ng laman gaya ng mga kapatid na Jesus. So sa susunod po na pagtalakay po natin, marami po tayong masasagasaan mga aral po natin na para ba magkakaroon tayo ng isang malaking katanungan. Pero yun po ay hindi isang kamalian, kundi isang malalim na pag-aaral lang po
para maituloy po natin at higit na maunawaan kung ano ang aral na ating pinalibig. Pero pa pong makatanong? Wala na. Kasi, Brad, naalipin ang mga tao ng mga lumantipan, naalipin ng 400 ba? 400 years sa damo po na. Kaya ang karamihan doon, mali ang pinaniwalaan, kundi yung unos ni Moses, ang mali lang nasa isip at saka mga sabat, araw na sabat. So napapag-aralan po natin, napapansin po natin sa susunod po natin pag-aaral, makikita po natin na ang pinakabukod ng kautusan ni Moises ang ating Panginoon si Kristo. Siya yung pinaka-heart ng utos ni Moises ang ating Panginoon. Hindi kaya po ang tinatawag na 10 kautusan at ang mga kautusan ni Moses ay hindi po laban sa ating Panginoon si Kristo. Ito ay umaayon sa ating Panginoon si Kristo. Sa mga kapag-aralan po. Pero pa? So, marina ba po, ito'y naging isang maliwanag na pag-aaral sa atin at naging karagdagang aral po sa atin. So, babaybayin po natin yung aklat ng Genesis hanggang po sa panahon ng ating Panginoon si Kristo at makikita po natin sa bawat panahon ng ating lang tinatawag na Biblia ng doon yung dugo ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, wala na po tayong katanungan. Tayo po ay umawit ng panguling awit at tayo pong pangunahon na panalangin ng kapatid na Edith. Tayo po tumayo. Ay, sorry po. Tayo po ay awitin po natin yung Wonderful of Life. Sing them over again to me. Okay, this. Sing them over again to me. Wonderful words of love. Let me know where you sing. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Stitched in faith and purity. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the blessed was given to all. Wonderful words of life. Sing praise to the loving Lord. Wonderful words of life. All suffering given, owing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweet echoes the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, Holy Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Mga kapatid, tayo po siya masamang manalangin at salamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa buhay na ito na iyong ibinigay sa amin. At yun din po sa aking paglilingkod sa araw na ito ay dakila sa amin upang ngayon
ay magpatuloy kami sa unang araw ng Salinggo, sa aming pag-aawitan, sa aming pag-aaral ng mga salita mo, upang sa amin ay makagamot sa mga kasalanang nagagawa namin sa iyo. At madali din namin sa ibang kaluluwa na hindi nakaalam ang mga salita mo. Salamat po, Panginoon, sa lahat, sapagkat ang mga pagkain at lahat ng mga pagpapala na binigay mo sa amin sa araw-araw ay yung binibigay sa amin upang aming tanggapin at ang buhay na ito ay patuloy na galing sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, sapagkat kami nandirito at dumadalangin sa iyo. Ang pagpapalang ito ay naman po sana muli na matanggap ang lahat ng mga biyaya at lahat ng pag-ibig at pagmamahal mo sa amin ay muli mong maibigay sa amin. Mahal ka namin, Panginoon, ng higit sa aming buhay, katulad ng pagmamahal mo sa amin. Ikaw po ang aming buhay, ikaw po ang aming lakas. Ang lahat po ito ay aming natatanggap ang iyong mga biyaya at lahat ng pagpapala. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Ikaw ang dakila na aming sinusunod. At ikaw po ang aming kapagligtas na si Kristo Jesus na nagpakahirap doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang mga kasalanan ng bawat isa sa amin ay kanyang tinubos hanggang sa lumantipan ng mga taong nakakaalam na ikaw ang aming kapagligtas na si Kristo Jesus. Salamat po maray, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga sa mga araw-araw na aming pamumuhay, ay kami po ay humihiling sa iyo na kami ilayo mo sa mga kapahamakan na darating sa amin at ganyan po sa aming mga trabaho ay patuloy na magampanan namin ang lahat ng ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpakulan mo kami ng iyong pag-aadya at dahil mo kami sa kapahamakan ang bawat isa sa amin. Kaya ang aming tagapagligtas na si Kristos, ito po aming dinadalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at kay Kristo Diyos na aming tagapagligtas, may pakaramdam.